Hindi ko na naiwasang magtanong sa doktor na ngayon nasa tabi na namin. Doc, what's happening? Sinuri niya na muna si Charlotte nang matapos saka pa na nagsalita. Due to his head injury, I must say that he forgot some of the memories that he have. Doon na tuluyang kumunot ang noo ko. You mean, amnesia? May amnesia siya? Pero bakit kami kilala niya? Tanong naman ni Monica. Not totally. In his case, tayong ang huling memorya na meron siya ang nakalimutan niya lamang. Those important moments or memories remain. At yun lang ang naalala niya sa ngayon. Hindi ko masasabi kung kailan babalik ang nawala niyang alaala. But above all that, he's okay now. Kailangan lang ng konti pang pahinga para maghilom ang ibang sugat niya at pwede na siyang lumabas. And I advise wag niyo sanang pilitin na makaalala siya. Dahil sa kaso niya baka lumala pa ulit ang head injury niya. Instead, ipakita or gawin niyo yung mga bagay na ginawa niya noon para maalala niya ang huling alaala na nakalimutan niya. Yun lang at lumabas na ang doktor. Chad, ako to, si Vanessa. Nakalimutan mo na ba? Ako to, Chad. Bakit? Bakit di mo ko maalala? Pasigaw ng tanong ni Vanessa. Kahit ako'y naguguluhan din sa mga nangyayari. Chad, ako to, please. Please remember me. Alalahanin mo ko, ano ba? Nag-hysterical na sigaw pa ni Vanessa sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko bang aluin si Vanessa o hindi. Pero paano ko naman gagawin iyon? Sorry miss, hindi kasi talaga kita kilala. And that's it. Daig pa namin ang pinasabugan ng bomba. Nang banggitin niyo ni Chad kay Vanessa mismo. Tayong ang babae lang hindi niya maalala. Sabi mo, ikaw ang magiging dahilan ng pag-iti ko. Mahinang usal pa ni Vanessa kay Chad habang hawak ang kamay nito. Inihilig niya rin ang mukha niya sa balikat ng pinsan ko bago muling nagpatuloy. Pero bakit ang bilis mo akong makalimutan? Ganun lang ba kadaling kalimutan ako? Pati na rin yung alaalang binuo nating dalawa? Pipilitin kong alalahanin ka pero sa ngayon, sorry pero wala talaga. Mahina at puno pa rin ng pagtataka na saan naman ni Chad. Maghihintay pa rin ako sa pagbabalik mo. Ihintayin ka namin? Ihintayin kong makita mong daan pabalik sa akin. Muli namang giit ni Vanessa. Pakiramdam ko tuloy kumirot ang puso ko sa sakit na bumalatay sa mukha niya. Matapos siyang sabihin yon, tumayo na siya ng tuwid at nginitian kaming lahat kahit na nga babakas na bakas sa mukha niyang sakit. Lumabas na rin siya kaagad ng silid na nakayuko. Nagpaalam naman ako saglit kay Monica at sinundan si Vanessa para kausapin. Van! Sigaw ko na ikinahinto niya. Uminto siya ngunit hindi niya ako nilingon. Inawakan ko rin ang balikat niya upang ipaalam na narito lamang ako. Kami, sakali mang kailangan niya. Bakit? Mahinang tanong niya sa akin. Maya-maya pa'y humarap siya sa akin at sinandal sa balikat ko ang mukha niya. Dama ko rin ang mahinang pag-alo ng balikat niya dahil sa pag-iyak. Nangako kong poprotektahan kita sakaling magbukas kang muli ng panibagong kabanata. Pag-umpisa ko bago marahang hinagod ang likod niya. Sorry kung sa pangalawang pagkakataon nabigo ulit kita. Hindi ko muling natupad ang pangakong binitawan ko para sa'yo. Giit ko pa. Mas lalo naman siyang umiyak nang dahil yata sa sinabi ko. Hindi ko na rin tuloy alam kung anong tamang salita na dapat kong sabihin sa kanya para lang kumalma siya. Tana, minsan okay lang maging mahina. Okay lang umiyak at huminto. Ngunit wag ka sanang mapagod at tumayo at muling magpatuloy. Muli kong sambit. Para saan pa? Bakit pa ako lalaban kung wala naman na akong nakikitang dahilan? Halos bulong pang tanong niya. Alam kong kaya mong langpasan to. Narito ako, tutulungan kita. Magtiwala ka lang. Nakangiting saad ko sa kanya. Wala naman akong ibang hangad ngayon kundi ang kaligayahan niya. Ngunit nandahil sa sinabi ko isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng di ko inaasahan. Minsan ko nang binigay ang tiwala ko sa'yo, pero binasura mo. Sa pangalawang pagkakataon binigay ko ang tiwala ko kay Chad, pero kinalimutan niya ako. Sabihin mo, paano pa ako magtitiwala ngayon? Kung sa una at pangalawang nasira na naman yon. Anong karapatan kong hilingin mo riyon sa'yo? Sorry. Alam ko rin hanggang ngayon may galit at takot pa rin dyan sa puso mo. Pero Van, tao lang din naman ako. Nakakaramdam din ng takot at sakit. Takot na iwan ang tahang pinangarap kong mahalin at makasama. At sakit ay dudulot sa akin sakaling mawala siya. Pero di ako sumuko.
Napagod ako, oo, pero nagpahinga ako at muling sumubok. Hanggang sa kaya ko na ulit gumawa ng panibagong kabanata. Sunod-sunod kong saan. Wala ko ibang intensyon kundi ang pakalmahin lang sana siya. Pero bakit bigla na lang kaming nauwi sa nakaraan? Hindi ko rin siya masisi kung sakali mang magalit siya sa akin dahil malaki naman talaga ang kasalanan ko sa kanya. Tanggap ko yun at tatanggapin ko kung di niya ako kayang patawarin. Kaya ganyan palang kababaw ang dahilan mo dati nung tayo pa. Tama bang sabihin ko na maramot ka? Makasarili at walang tiwala? Nanlaki ang mata ko dahil sa mga tanong niya. Ayokong tumbasan ng galit at sakit na nakikita ko sa mga mata niya ngayon. Ngunit hindi naman yatang tamang sabihan niya ako ng ganun. Dahil hindi lamang siya ang nasasaktan. Sarili ko at tumahimik na lamang hanggang sa muli siya nagsalita. Alam mong hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa iyo noon, Leonardo. Alam mong di kita kayang iwan ng walang malalim na dahilan. Pero ang ipagkait sa akin abutin ang pangarap ko para sa kabubuti ng pamilya ko at para sa atin, ang damot mo. Mahirap ba akong suportahan sa gusto ko? Samantalang nariyan ako sa lahat ng tagumpay mo. Mahirap pang ibigay sa akin yung kahilingan ko na maghintay ka dahil babalik naman ako? Nasabi mo rin ba sa sarili mo na tao lang din naman ako at nakakaramdam din ng takot at ng sakit? Takot na bitawan mo ang kamay ko. Na kumapit sa'yo na mahigpit at sakit sa kaalamang hindi ka na muling magiging akin pa? Kasi nga, masaya ka na sa iba, hindi ba? Pakiramdam ko'y naumid ang bibig ko sa bawat salitang ibinabato niya sa akin. Nais ko man ipagtanggol ang sarili ko, hindi ko magawa. At saka para saan pa? Hindi na rin naman may babalik pa ang nakaraan. At higit kanino at sino pa man, si Monica at ang anak namin ang siya importante sa akin ngayon. Noong araw ng kasal mo, naroon ako. Nakita ko kung paanong kumislap ang mata mo sa sobrang kasiyahan at pagmamahal. Dinala ko lahat ng sakit, tinaas ko lahat ng hirap, makita ko lang na masaya ka. Kasi nakokonsensya ko tuwing maiisip ko na paano na ako kung wala ka. Ikaw ba naisip mo yon? O naisip mo lang yan ngayon dahil eto na naman ako at umiiyak sa pesteng pagmamahal na yan? Habang masaya ka nagbubukas ng panibagong buhay mo? Ako hindi maampat-ampat ang luha dahil sa biglaang pagtatapos ng istorya nating dalawa na hindi ko man lang nalaman kung ano ang dahilan. Pero wala na sa akin yon ngayon kasi nakikita kong masaya ka at wala naman ako ibang hinangad kung hindi ang kasiyahan mo. Ang kasiyahan niya, ang kasiyahan ninyong lahat. Pero sana naisip nyo kung ako ba masaya? Tumalikod na siya sa akin para umalis na. Ngunit sa ikalawang hakbang ay muli siyang huminto at tumingin sa akin. Bago nagsalita, nalabis kong kinabigla. Buntis ako, Leonardo. Si Chad ang ama ng dinadala ko. Ito na lang ang natitirang dahilan para magpatuloy pa ako. Huwag ka na mag-alok ng kung ano-ano dahil hindi na ako muling kakapit sa'yo o sa kahit na sino. Dahil alam ko naman sa huli, bibitawan niya lang din ako. Pagkatapos noon, naglakad na siya at tuluyan ng umalis. Monica's POV. Makalipas ang ilang linggong pamamalagi namin sa ospital upang samahan sina Chad, nakauwi na rin kami dito sa rancho. Ngayon eto, masaya at kompleto na naman na magkakaibigang maluluwang ang tornilyo maliban kay Ivan. Bihira na lang siya makasama kila Leonardo at hindi ko nga rin siya halos nakakausap. Wala rin naman akong balita kung ano na ba ang nangyari sa isang yon dahil hindi rin naman siya nababanggit sa amin ni Bella. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kaalamang may relasyon na sina Bella at what the? Bella, pinsan kita. Ayoko masaktan ka at wala rin naman akong kinakampihan sa inyo ni Vanessa. Sunod-sunod kong sambit habang mabilis na sumusunod kay Bella. Si Vanessa ang girlfriend ni Chad at alam mo yan? Giit ko pa na ikinahinto niya. Lagi mo lang bang si Vanessa, Monica? Siya lang ang dapat at laging intindihin. Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? She tried to cry and I pity her already. Ilang taon kong nakasama si Chad. Ilang taon ko siyang minahal kahit na nga ba alam ko, ikasisira ng pagkakaibigan namin ang pesteng pagmamahal na yan. Pero ako, sa bandang huli, ako ang masama at kontrabida? Sunod-sunod niya na ring sigaw. Alam ko naman na matagal niya nang minamahal si Chad, ngunit hindi naman po pwedeng gamitin niya ang sitwasyon ngayon na hindi makilala si Chad upang siya ang ibigin ito.
Paano kapag bumalik ang nawala niyang alaala? Seryosong tanong ko sa kanya. Inawakan ko rin ang balikat niya upang piliting humarap sa akin. Paano kapag isang araw nagising siya na hindi naman pala talaga ikaw ang mahal niya? Kaya mo ba? Tanong ko pa. I love Bella, but Vanessa becomes my friend too. Sa maikling panahong nakasama ko siya at nakilala, aminado kong magaan ang loob ko sa kanya. Napakabait niyang tao to the point na mahihiya kang saktan siya. She don't deserve anything that made her feel unloved and hurt because Vanessa seems special. She is too kind, too sweet, and selfless. Ikakain niya na lang, bibigay niya pa na para bang sa ikasasaya ng iba? E di, sisiguraduhin kong hindi niya na maalala pa si Vanessa? Matapos niyang sabihin yon, tinalikuran niya ako at tuloy na niyang lumakad palayo. Gustuhin ko man siyang pagsalitaan na hindi maganda at sampalin ay hindi ko magawa. Hindi ko kaya kasi mahal ko siya. Mahalaga sa akin si Bella. Ngunit, hindi naman maaaring konsentihin ko na lamang ang mga ginagawa niya. Napabuntong hiningang bumalik na lang ako sa loob ng bahay. Nakakapagod makipagsabayan sa hamon ng buhay. Nakakapagod na makibaka araw-araw at nakakapagod intindihin ng mga bagay na mahirap intindihin. Love? Napalingon ako sa gawing kanan ko nang marinig ko ang boses ni Leonardo. Kahit saan yata ako magpunta at kahit gaano karaming boses pang marinig ko, hindi ko may pagkakamali ang boses ng asawa ko. You look so tired. Are you okay? Tanong niya na mapansing nakatitig lamang ako sa kanya. I am tired and worthless, I said. Pakiramdam ko wala akong silbi. Wala akong kayang gawin para sa kapakanan ng mga taong mahalaga sa akin. Lagi silang nariyan kapag kailangan ko, especially my cousin, Bella. Pero ngayon wala akong magawa para sa kanya. Pakiramdam ko nga napasama pa mga nasabi ko para sa kanya. No, you're not, he answered and hugged me back. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Kahit kailan wag na wag mong iisiping wala kang silbi o wala kang kwenta. You are more than enough, Monica. And I love you so much. Giit niya pa. Mabuti talaga't naging narito si Leonardo para sa akin. Lagi niya akong tinataas sa tuwing ibinababa akong sarili ko. Lagi siya nakasuporta para itulak ako sa mga bagay na ikabubuti ko. Alam niya ako nang dapat gawin at sabihin para pakalmahin at pagaanin ang loob ko. Without him, I don't know what will happen to me. Can I open up to you? Naranansyang tanong ko. Minsan kasi nahihiya na rin akong magsabi ng problema sa kanya. Pakiramdam ko kasi pagod na nga siya sa trabaho. Papagurin ko pa kaiisip ng dahil sa mga problema. Sure, anything and anytime, love. He smiled and tapped the space beside him for me to sit down. Ano bang bumabagabag sa loob mo? Halika't pag-usapan natin. Si Bella kasi kinausap ko kanina. Pag-uumpis ako. Bumuntong hininga rin muna ako bago muling nagpatuloy. Pakiramdam ko ayaw niyang makinig sa akin. Parang may sarili siyang mundo. Para bang nag-iba na siya? Sunod-sunod kong sambit. Sa tagal ng panahong nakasama at kilala ko si Bella, kanina ko lang siya nakitang ganoon. Kanina ko lang narinig sa kanya ang ganoong klase o uri ng mga salita. Tila ba may binabalak siyang masama. Ayoko siyang mapahamak at mas lalong ayoko siyang masaktan. Pero bakit parang wala lang sa kanyang lahat? What do you mean? He asked curiously. I looked at him then slightly bowed my head, avoiding his gaze now. May relasyon na sina Chad at Bella? Nanlaki naman ang mata ni Leonardo nang dahil sa sinabi ko. Ganoon din halos ang naging reaksyon ko nang sabihin sa akin ni Bella na boyfriend niya si Chad. Ilang linggo kasi mula na magising si Chad na ang tanging naaalala ay kami at wala si Vanessa, ay kasama si Bella na nanatili dito. Naging mas malapit sila sa isa't isa at araw-araw na magkasama. Hanggang sa isang araw sinabi sa akin ni Bella na magkasintahan na sila ni Chad. I was so shocked. Gustuhin ko mang nahumadlang sa kanila, hindi ko magawa. Dahil sino ba naman ako para pangunahan sila? At isa pa, nasa tamang edad na sila para doon. Ang problema lang si Vanessa ang girlfriend ni Chad na nakaalala pa ito. Paano na lang kapag bumalik na sa normal ang memorya ni Chad? Magiging normal pa rin kaya ang pagkakaibigan nila ni Bella? Hindi ko naman na sana problema iyon. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang hindi isipin yon. Bukod kasi sa pinsan ko si Bella, mahalaga siya sa akin. Kaibigan ko rin si Chad na pinsan naman ng asawa ko. Paano nangyari yon? Si Vanessa ang girlfriend ni Chad, love, hindi si Bella. Namamanghang sambit naman ni Leonardo sa akin. Yun din ang alam ko. Sagot ko naman. At alam mo ba kung ano pang mas nakakabigla?
Muli kong tanong sa kanya. What? He asked. I think Bella was planning for something. I just don't know what was that, but I'm starting to feel nervous. Monica, sometimes it's okay not to join in others' problem. Sometimes it's okay not to voice out your opinion. Inakbayan ako ni Leonardo habang inihilig ko naman ang mukha ko sa balikat niya. Minsan kasi sa kagustuhan nating makatulong sa iba, tayo pang napapasama. Giit niya pa. May punto naman siya. Ang sa akin lang di ko maiwasang di mag-alala. Kung ako rin naman siguro nasa sitwasyon ni Bella ngayon, mag-aalala din siya para sa akin. Baka nga sabunutan pa ako ng gagang yun pag nagkataon. Nga pala may sasabihin ako. Napaupo ako ng tuwid at kuryosong tumingin sa kanya. Mukha kasing seryoso siya at napakalaga na sasabihin niya. Spill it! Wag horror please lang. Pagbibiro ko. Ganyan kasi siya, akala mo seryoso, pero may kabaliwan ding itinatago. Not until he started telling me things that caught my full attention. That private investigator I hired said, someone saw an old black Toyota car that day your sister was being kidnapped. Pigil hiningang mas napatitig pa ako sa kanya at nakinig ng mabuti. Hindi ko rin inaasahan na yun palang sasabihin niya. Dahil sa totoo lang wala sana akong balak na seryosohin siya kanina. Ilang buwan na rin kasi simula na mag-hire din ako na investigator, pati na rin ng private NBI para sa pagkawala ng kapatid ko. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin silang nakalap na balita o impormasyon tungkol sa nangyari sa kapatid ko. Kaya naman sa sinasabi ngayon ni Leonardo, tila ba nabuhayin ako ng loob. What if my sister was still alive? Inintay ko lang siyang magsalita at nanatiling tahimik lang sa tabi niya. Ang problema hindi niya matandaan ang plate number ng sasakyan. Tinted din ang salamin kaya hindi niya nakita ang loob. Napabuntong hininga ako sa kaalamang yon. Akala ko kasi may pag-asa na makita kong nawawala akong kapatid. And there's more. Giit niya pa na ikinalingon ko ulit. Sa bakanteng palaisdaan malapit sa Rancho Avila, may natagpo ang itim na Toyota 25 or 6 years ago ang nakakalipas. Sabi tila daw inihulog na sadya ang sasakyang yon sa palaisdaan yun dati. Kaparehong description sa kotseng nakita nung araw na mawala ang kapatid mo. Pakiramdam ko nasa isang pelikula ako at ako ang bida. Dama ko rin ang mabilis sa pagtibok ng puso ko. Maging ang kamay ko'y halos manginig din dahil sa mga impormasyon na nakalap ni Leonardo. Ni minsan wala ako narinig na ganong pangyayari dito sa lugar namin dati. Wala rin ako nabalitaan na kung ano-ano mang kakaibang nagaganap dito. Pakiramdam ko nga kahit isang krimen wala pang naganap dito. Kaya naman laking gulat ko rin talaga nang sabihin ni Daddy ang tungkol sa pagkawala ng panganay kong kapatid.